Our today's devotion, Praying in Jesus' Name. Our key verse ay nasa John chapter 15 verse 16 and our scripture reading ay nasa chapter 14 verse 12 to 14 of the book of John. In chapter 15 verse 16, ang sabi dito ng Panginoong Jesus, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name," ang sabi po ni Jesus, He may give it you. So ano man daw hong ating hilingin sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa atin. But my question is, tayo ho ba'y huminto na sandali at inisip ho natin kung gaano kahalaga yung pagsabi ng in Jesus name sa dulo ng ating mga panalangin? Maybe yun ho ay ating sinabi na simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, every time na tayo ho ay nagpe-pray. Pero yung tatlong salitang yon ay napakahalaga at marami hong katotohanan patungkol doon. So when we say in Jesus' name or in the name of, it means we are praying by the power and authority of. For example, sa mga legal na contracts, ay pwede kang bigyan ng isang special authority upang ikaw ay umakto sa bahagi ng ibang tao. So, ikaw ay pinapayagan na magkaroon ng desisyon or gumawa ng mga aksyon na parang ikaw yung taong yon. So, pag sinabing tayo ay manalangin sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin nun, kinikilala mo na ang iyong hinihiling ay sa pamamagitan ng kapangyarihan, authority, or pagpayag ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus sa chapter 14, verse 13 to 14, ano man daw hong hingin natin sa kanyang pangalan, ay ibibigay sa atin upang maluwalhati ho yung Ama sa kanya hong anak. So, makikita ho natin na anumang ang ating hilingin sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob ho sa atin. But maraming tao ho at mga mananampalataya ang hindi po nauunawaan yung talatang iyon. Iniisip po nila na every time na sila'y mananalangin sa pangalan ni Jesus, ibibigay na ho ng Diyos anuman yung nais nila or anuman yung inihiling nila. Well, obviously, pag ang atin pong hiniling ay kasamaan at para ho sa ating last, which is laban sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, hindi po yan ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po yan ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. So pag sinabi natin na tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin po niyan, sa pangalan ni Jesus, tayo ho'y nananalangin na ayon sa kanyang karakter at ayon ho sa kanyang kalooban. So, ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay isang napakahalagang bagay. At ito ho ay hindi mapapantayan na pagpapala. So, pag nanalangin tayo sa pangalan ni Jesus, yun ho ang ating katiyakan sapagkat ang ibig sabihin nun, tayo nananalangin na ang ating panalangin po ay uhubog sa imahe ng ating Panginoong Kristo. I remember in Romans 8:28 to 29, sinasabi po doon na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti sa mga umiibig sa Diyos, sa mga nasa layunin ng Panginoon. At tayo po ay nakikita natin itinalaga ng Diyos upang tayo ho ay maging kagaya ng imahe ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, tayo ho ay maging Christ-like, yung attitude, yung quality ng ating Panginoong Kristo ay siyang ating makita sa ating nung mga buhay. At makikita ho natin yung characters ng Panginoong Jesus sa fruit of the Holy Spirit in Galatians 5:22. So, if your prayer is ayon sa pangalan ni Jesus, napakahalaga na yung prayer ho natin ay uhubog doon sa katangian at quality ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, if your prayer, for example, hindi makapagbibigay sa iyo yan ng kagalakan sa iyong puso na ibinibigay ng bunga ng banal na Espiritu Santo, then hindi po obligado ang Diyos na sagutin ang iyong panalangin. But your assurance to prayer, whatever your prayer is, basta yan ay makapagbibigay ng paghuhubog sa iyong buhay upang ikaw ay maging kagaya ni Jesus, then that is your assurance na ang Panginoon ay sasagot sa iyong panalangin. So I hope maging clear na sa iyo na every time you pray in Jesus' name, I hope ikaw ay nagpipray na yun as if yung gusto din ni Jesus ipanalangin. Pumapayag si Jesus na ipinalangin mo yung bagay na yon. Let us pray. Heavenly Father, nananalangin ako ngayon sa pangalan ni Jesus. Thank you sa mensaheng ito. Ako'y naliwanagan, ako'y naturuan. And now, Lord, every time I pray,
In Jesus' name, I pray na ito ay aking panalangin na siyang huhubog sa imahe ni Jesucristo. And Lord God, tonight and today, I pray, Lord, na sa aking buhay makita ang mga qualities ni Jesus. Ito ang aking panalangin. In Jesus' name, Amen.